Okay. Ang barko din eh. Yan, tumagilid. Pero itutuloy ko pa rin. Yan alam pa rin akong lalo na taob. Taob gede. Taob. Mga kabayan, breaking news! Isang Chinese dredger vessel ang tumaob sa baybayin ng Occidental Mindoro kahapon. Isa sa mga Chinese ang nasawi at 3 pa ang nawawala hanggang sa kasalukuyan. Ang nasabing barko ayon sa mga saksi ay puno ng buhangin. Grabe, 2 aircraft carrier ng Amerika ang sabay na umatake sa mga Houthi sa Yemen, FA-18 at F-35 ng USS Harry Truman at USS Carl Vinson. Sabay na sumalakay sa mga kalaban gamit ang iba't ibang uri ng missile at bomba. US Air Force ipinakita ang kanilang malalakas na atmas upang ipaalam sa mga kalabang bansa ang puwersang meron si Uncle Sam. China, galit na galit dahil sa meron ng West Philippine Sea sa Google Map. Ayon sa Chinese Foreign Minister, dapat South China Sea na lang ang gamitin dahil ito raw ay mas kilala at ginagamit ng international community. Mga Pilipino panalo sa labang ito. Amerika wala nang sinasayang na araw laban sa mga kalaban. USS Harry Truman at USS Carl Vinson nagsanib puwersa para pulbusin ang mga Houthi. Mga FA-18 at F-35 inarmasan ng US Navy para pulbusin ang mga kalaban sa Yemen. Sa tindi ng puwersang dala ng mga eroplano mga dirigma ng Amerika, ewan ko na lang kung makaporma pa ang mga proxy ng Iran, China at maging ang Russia walang magawa para tulungan ang mga Houthi. Ibang klase ang ipinapakitang lakas ng Estados Unidos mga kabayan. US Air Force 4-star General ipinakita sa kanyang social media ang mga kakayahan ng US Air Force nuclear triad, kabilang na ang land-based ballistic missile at long-range strategic bomber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Sa ibang balita naman, isang Chinese dredging vessel ang tumaob sa Occidental Mindoro. 14 ang nairitas, 1 ang nasawi at 10 pa ang nawawala hanggang sa kasalukuyan. Tumaob ang isang malaking barko na may pangalang Honghai 16 na may kargang buhangin sa karagatan ng barangay Malawaan, Rizal Occidental Mindoro, Martes ng hapon. Ika-15 ng Abril taong kasalukuyan, alas 5:20 ng hapon, nakatanggap ng tawag ang Coast Guard Substation San Jose sa isang bantay dagat kung saan iniulat ang nasabing insidente. Agad namang umaksyon ang Philippine Coast Guard. Dahil dito, isang Chinese na tripulante ang nasawi at 10 mga tripulante pa ang nawawala sa mga oras na ito na posibleng natrap sa makina ng barko na nananatiling nakatayo ngunit bahagyang nakalubog sa tubig. Kabilang sa mga nawalang tripulante ay 7 Pilipino at 3 Chinese. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, may kabuang 25 tripulante ang may sakay dito, 13 mga Pilipino at 12 naman ay Chinese. Nang mangyari ang insidente sa gitna ng katamtamang lakas ng alon, patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga oras na ito.
China nagalit dahil sa ginawang pagkilala ng Google sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Foreign Minister kahapon, Martes, ika-15 ng Abril taong kasalukuyan, giit ni Chinese Foreign Minister spokesperson Lin Jian na huwag baguhin at patuloy na gamitin ang pangalang South China Sea dahil ito daw ay kinikilala ng buong mundo at kinikilala din ng international community maging ng United Nations. Laking gulat ng China kasi mga kabayan na ang pangalang West Philippine Sea ay nailagay sa Google Map. Ito ay tagumpay ng bawat Pilipino at kabiguan naman para sa mga makapili at Chinese Communist Party. Laban Pinas.